introduce ko sa inyo yung isa sa mga napaka-low profile namin na warrior. Pero sobrang dami na accomplishment. And siya yung typical na warrior na Pilipino na napakakalmado, pero napaka-highly skilled. And I hope sa kwento niya, maraming mga kabataan, lalo na mga sundalo, ma-inspire dahil sa mga dinaanan niya. Si Technical Sergeant Norman Salak, acting Sergeant Major dito sa 45th. Nandito kami sa Ungkayapukan, pero dito siya nagsimula. Malupit yung kanyang record. Ang dami niyang napuntahan ng mga gera. And high level lahat. High level lahat. And karangalan ko na, napakataas na karangalan ko na introduce siya at i-present ang kanyang war stories dahil yung ganitong career kasi ng isang sundalong Pilipino, sana magsilbing inspirasyon ng mga bata na sumusunod ba para ma-maintain yung kultura ng mandirigma. So, i-present ko sa inyo si Master Norman Salak. Matindi. Ako pala si Technical Sergeant Norman Salak, assigned dito sa 45th IB, 11 IDP, acting Battalion Sergeant Major. So yung kwento ko ngayon, yung private days ko dito sa Basilan. Kasi dito sa Basilan talaga, dito ako nag-umpisa. So dito ko unang nakatikim ng tinatawag nila na encounter. So yung unang encounter namin dito is yung nangyari dito sa Lamitan Siege dito, way back 2001. So nung time na yun, galing pa kami ng Southcom noon. Sinakay kami ng chopper, tapos binaba kami dito sa may isang school sa Lamitan, malapit sa encounter site. Pero yung unang na-encounter noon is yung SR Class 142. Kami naman is yung sumunod lang sa kanila para mag-reinforce. Ang unit ko noon is yung 20 Scout Ranger Company. So, sa Ranger talaga ako nag-umpisa. Ngayon, pagdating namin dito sa Lamitan, naglakad pa kami papunta sa target kasi hindi na pwedeng sumakay noon ng mga 6x. Kasi nga yung kalaban is mag-ambush sila. So naglakad lang kami papunta sa sa encounter ng estudyante. Ngayon, pagdating namin sa dito yung sa crossing sa Lamitan, sa may crossing Colonia, papunta ng Colonia, papuntang Pier, tapos papuntang Isabela City. So pagdating namin doon, ang unang inoccupy namin yung yung sa may gilid ng hospital. Kasi nandun na yung mga tropa noon, may mga wounded doon, nakita namin sila. So, tinulungan muna namin, tumulong kami. Then, habang tumutulong kami, naghintay muna kami ng commander namin. Habang naghintay kami, inabot na kami ng gabi. Inabot na kami ng gabi doon. So pagka alas 7 ng gabi, so nag-command na yung CO namin na papasukin na yung kung nasan yung posisyon ng kalaban. Kasi yung kalaban noon, meron doon sa may simbahan sa taas may nang-snipe doon Yun din yung sinasabi nila na nakatama doon sa armor vehicle. Singit lang ako konti Ang kinukwento ni Master Salak, ito yung naikwento ni Colonel Ruben Ginulbay. So the same encounter ito yung nasa background niya, yung Lamitan. Nandito kami sa Basilan. So ito yung matinding encounter na yon. Ito yung unit nila. Yung unit nila na 20 SRC, yun din yung isa sa mga unang unit ng LRC. Sige, Master. So pagdating doon, habang naghintay na kami ng
Ang nag-command na papasukin na yung target. So siyempre pag private ka, ang ano mo doon, makiramdam ka muna kasi first time ka makatikim ng ganyan, ng encounter talaga. So makiramdam ka muna, maghintay ka ng command ng senior NCO mo, ng team sergeant mo. So dahan-dahan lang. Kumbaga, sabihin ng senior mo na, dito ka lang muna, ganyan, sa likod ka lang muna, so sunod ka lang. Siyempre, first time mo makatikim na encounter, yung takot talaga, yung kaba, nandyan yan, normal yan. Pero kung sabi nga nila, nagsundalo ka, dapat kaya mong dalhin yung takot mo. So sa akin no, nung talagang kaba talaga, nandyan talaga yung kaba, normal yan. Kaya naman siyang dalhin. So ang ano ko kasi doon, tumitingin ako sa mga senior NCO ko. Sila nga hindi natatakot eh. Ba't ako matatakot ako? Ginaguide naman nila ako. So yun, pagpasok namin na ganyan, pagpasok, yan na man talaga yung putukan. Grabe na talaga yung putukan. Puputok yung kalaban. Meron nang gagaling putok sa may simbahan. Meron din doon sa may hospital. So na parang siya, naka-box. Tapos kami naman noon, ang cover lang namin, kasi wala kang masyadong makoberan kasi nasa gilid kami ng daan. Mataas pa yung highway noon eh, yung highway. So dumapa kami lahat dun sa gilid niya. May cover mo yung ulo mo na nasisipat mo rin yung pesto ng kalaban, kikita mo. So pagpasok na ganyan, doon na, pagpasok namin, umatras na rin yung kalaban. Kasi nauna nang pumasok yung estudyante, sumunod na lang man din kami. So pagpasok namin, pinull out muna sila. Kasi nag-start sila ng umaga pa hanggang hapon na sila. So kami muna yung pinapasok. Tapos pagpasok ng namin yun, may mga nabutan pa kami mga kalaban sa loob. Tapos makita mo talaga yung yung mga bahay na kinuha ng kalaban, dinaanan ng mga Abu Sayyaf. Marami talaga yung mga motor na pinagsisira ng mga Abu Sayyaf doon. So nung nandun na kami sa gitna, galing kami yung posisyon namin galing ng Isabela City papunta ng ng Colonia. Tumawid kami, pakanan siya eh. Pagpasok namin doon, yun na, diretso na, kakaputukan na, so tapos madilim pa. So bilang private, yun nga, makiramdam ka lang. Kung saan yung sabihin ng senior na sektor mo, yun lang yung sektor mo, tapos tignan mo lang din yung ng kalaban, ganyan. Dito sa unang encounter na to, marami talaga akong natutunan dito eh. Tapos yung commander, ma-appreciate mo talaga yung commander na nagkukumand. Hindi ka talaga matakot, hindi ka mawala, kumaga. Kasi pag nag-command si CO, papakinggan mo, tapos yung mga senior, gina-guide nila kayo. Lalo na yung CO mo is talagang warrior talaga pagdating sa mga ganyan. So nung napasok namin, yung una naming napasok is yung simbahan eh. Pagpasok namin sa simbahan, so nakita nga namin yung sitwasyon doon. So wala naman yung kalaban, nakatras. Pero may mga sinulat pa sila doon, may mga vandalism pa noon eh. Pero hindi na lang namin inano yun. So after namin maklear yung simbahan, nag-stay muna kami sa gilid, nag-stong position muna kami doon. Kasi 3 company kami noon. Kami sa 20 Scout Ranger Company, may kabady kami na 1st Special Forces Company at saka yung 33rd Special Forces Company. Yung sa amin kasi, yung sa papuntang Colonia. Yung sa 33rd, that time, sa kabila ata yung pinasok naman nila. So, 3 sektor kami. Ganon din yung 1st SF Company. So, pagdating namin dun sa may simbahan sa likod, nag-clear na, yung iba na iwan doon, nag-security din, dumiretso pa kami ng konti. Lumampas pa kami sa simbahan. Nag-clear, yung papuntang Colonia. So, nabutan na kami ng umaga doon. Yun na pagka umaga,
nagkandak muna kami ng ano, ng pahinga, umaga pahinga. Tapos kung saan tumakbo yung Abu Sayyaf, so tinusok muna namin yon, pinuntahan namin, cleaner namin. So medyo nakalayo na talaga sila kasi makita mo naman yung dinaanan talaga nila. So talaga makita mo yung mga pinagkainan din nila. Tapos yung kung saan din sila nagpwesto, makita mo yung mga basyo ng bala nila. Tapos yung mga paraphernalias na ginagamit nila na pampalakas ng loob siguro nila, ganun. Kita mo talaga. O, diretso kami doon. Pagka tapos namin maklear yung sektor na binigay sa amin, bumalik lang kami konti sa may simbahan. Then, yun na, kinaumagaan na yun. Mga tanghali na, nagpakandak na sila ng checkpoint. So, siyempre, private ka pa nga. Lalo ako, Ilocano. Hindi ko pa alam yung ibang mga salita. Kaya first time talaga na apak ko dito sa Basilan. So, Tagalog na Tagalog. Ilocano talaga. Pag kuhan ka ng checkpoint, so, sa atin, pag nag-checkpoint, pinapababa natin yung mga lalaki kasi inano natin sila, sinesearch, gano'n. May salita kasi na medyo siya, yung sa Tagalog, pag nasasakyan yung mga yung mga yakan kasi yung mga doon yakan sila. Tapos hindi pala maganda yung yung pag sinabi mo okay yung mga lalaki baba, parang pala siya, medyo hindi pala yun. Ibang kwan pala sa kanila pagkaintindi nila. So nagtataka kami bakit sabi namin lahat ng lalaki, ma'am sir, baba lang po. Hindi man, tinitignan lang man nila kami. Kaya yun pala, hindi pala magandang yun, yung yung words na baba, hindi pala siya magandang parang bad sa kanila. So, sinabihan kami, sir, kasi yun, pag sinabi niyong baba, ganito, ganyan, bad siya. So, ay, gano'n man. Sige ma'am, hindi na namin alam kasi. Yun nga, mga-private pa nga kami noon. So, pagtapos namin nag-checkpoint, nagtanong-tanong kami doon kung saan pa yung ibang kalaban pumunta. Tinuturo man nila na yung iba dito, sir, papuntang Kolonya, umiksit, pa ganyan. So, nakalabas na daw yung kalaban doon dumaan. So, tama naman din. Kasi yung tinuturo nila na iniksitan nila na pinuntahan namin, doon nga talaga yung bakas nila. So, nung sunod na araw na, kinabukasan, na-clear na yung area, na-clear na siya. Napasok na ng ibang tropa na kuwan na siya. Kumbaga yung mga sektor-sektor na yan, tapos yung simbahan, nakuha na rin ng tropa, yung mga pinosisyonan ng kalaban nun. Kasi yung kalaban talaga siya kumbaga nakuha nila yung posisyon na magaganda. Kaya talagang nahirapan din yung tropa doon. Lalo na talagang nauna yung SR Class 142, nahirapan din talaga yung tropa doon. Pero siyempre, sabi nga nila kung ranger ka, talagang buwis buhay talaga. Ganun talaga Ganun trabaho So, doon din yung isang senior ko rin doon na kung napanood nyo yung sa YouTube, yung nagbitbit ng 60 caliber na tumawid na tumawid doon sa crossing, is kasamahan ko yun sa 20 Scout Ranger Company. Si late Sergeant Hubero. Kasamahan ko yun. Patay naman, sir? Yes, sir. Namatay siya nung Sambuanga Seeds, yung unang Sambuanga Seeds. Kasi itong kwento kasi ni Master Salak, first of many itong encounters niya So ito kasi una niyang salpak dito sa Basilan, matindi-tindi pa. Ito yung encounter nga na namatay si late Lieutenant Bulong ng Armor, namatayan si Captain Ginolbay ng ilang estudyante niya, 2 ba? 3. Parang ganun. Pero ito rin yung magandang salpak ng 20 SRC. And sa kanya kasi na bagong private, may mga ganyan kasi na experiences na una mong salpak parang yun yung magdadala ng one mo ba. Yes. So doon, yung sa motivation talaga nun talagang ako talaga, idol ko talaga yung CEO ko na yan Pero unang-unang CEO ko kasi yan siya, sir. Unang-unang CEO ko yan, si Sir Yongki.
marami man din ano sir, maraming lakad dito na. Pero yung sa Lamitan talagang yun yung pinakauna. Sabi nga nila pag yung una encounter mo, kumbaga sa ito yung unforgettable experience mo talaga Yun yung panang private days. Doon mo rin makikita yung, siyempre, yung mga reaction ng magkakabats, kung paano. Kasi pag tumawid ka kasi doon sa yung crossing na yun, yung Lamitan, papuntang, ito kasi yan siya kung papunta ka papuntang Isabela yan, galing ka ng Isabela dito, patusok kang ganyan ng Lamitan, diretso ka papuntang Pierre. So kung kakanan ka, papunta ka naman dito sa amin sa Kolonya, diretso dito yan sa Kayapukan, dito na siya. Puntang Tipo-Tipo, ganyan. Doon. Nandito kami, napakalapit namin. Pero, sige, puntahan ko, Master. Tingnan ko kung ma-video ko yung pinag-encounteran nyo. Yes, sir. Madaanan lang yun, sir. Sa cross lang yun. So, kung kakaliwa ka naman, paikot lang yun sa bayan naman ng Lamitan na siya. So, doon yung niya. May controversy kasi, alam naman natin, naging controversial dahil nga nakatakas yung Abu Sayyaf. May kanya-kanyang kwento, pero nasagot naman ni na Colonel Ginolbay. Nasagot din ni Master Kalimag, yung kasama dati ni Master Salak doon sa encounter na yon. Bottom line, hindi pinapakas. Kumbaga, gabi at yun nga. Pero Master, di ba natapos yon? Anong kwan mo nun na, kasi napakadami mong karansan pagkatapos nun. Pero ano yung dala-dala mong kwan doon? Mga aral na private ka Oh, sir, yung isang talaga doon, sir, na tutunan ko nung time na yon is yun. Kasi nangyayari talaga sa encounter ganyan. Yun nga, makinig ka nga sa senior NCO mo para hindi ka mawala sa focus mo. Yung takot, nandyan lang yan, normal yan. Kapag sinabi ng senior NCO, team sergeant mo na, ito yung private, ito yung sector mo ito yung bantayan mo. Yes, Sergeant. Yes, Master. So, diyan ka mag-focus. Then, makinig ka lagi sa advice nila. Tapos, yun nga, yung takot talaga. Huwag kang yung takot, yung kaba, normal naman talaga siya. So, kuhan mo siya, kuhan mo siya madala. Then, sa commander. Yung commander kasi, grabe mag-command. Mawala, hindi ka matakot. Kasi nangunguna yung commander mo. Yung commander mo nasa harapan. So, isa yan sa mga naging natutunan ko hanggang naging, ito na ako ngayon, senior NCO na ako. Marami akong pinagdaanan. Nagdala ko ng kapwa ko enlisted personnel. Lagi ko talagang nakatatak talaga sa isipan ko is yung i-lead mo siya. Then isa talaga yung pinakaano ko sa sarili ko kung ako nagdadala ng mga junior ko is no man's, yung sabi nga nila sa akin lang sa akin. Yung no man's left behind, yung mga ganon. Hindi talaga ako mang-iwan, mga ganon ba. Kung nandyan na kayo sa sitwasyon na ganyan na makapaaway na kayo, so i-lead mo sila. Para yung takot ng bawat isa is hindi mawala. Yung takot nila, makaya nilang dalhin. So yun sa akin, pag nagdala talaga ako ng mga junior ko, hindi ko talaga So pinapakita ko sa kanila na okay, dito ako sa harap, dito ako sa gitna, gano'n. Para rin sa mission, para ma-comply nyo ng maayos yung mission, gano'n. Alam naman ng mga nakasama ko yan, pag ako nagdadala, yun. Yun talaga, isang natutunan ko talaga yun. Yung private days ko. Talaga. Kasi, sige, ako na dahan-dahan magano. Elite sniper kasi si Master Salak. Elite of the elite. Sa totoo lang. Bro, wala na nga mas elite sa kanya. Gawa na Marawi Siege. Zamboanga Siege. Cotabato. At marami pang iba. Pero itong unang episode niya kasi pinapakwento ko lang yung saan siya humugot ng mga kwan ba, yung motivation na kasi andito ako sa kanya ngayon. Nung naobserbahan ko, pareho na kami nagkakauban, pero grabe siya magturo sa mga bata dito ng sniping. As in, grabe naman, napaka araw-araw. Yung pasensya niya ba na magturo, as in, top level talaga. And I'm very impressed dahil yung elite na elite siya. Pero yung kinukwento niya, ito yung una niya na, yan, si Sam Yongke, yung kanyang commander, 20 SRC, yung grupo nila. Karamihan nun, Master, mga private, yung sa 20 SRC? Kami yung pinakaunang private na, pangalawa, sir, na private. Naunang senior namin, 821.
Tapos kami, sir, yung private na idinagdag. Kasi sabi, naalala ko nung nasa regiment kami, sabi ni Sir, sino na ba yung CS ba yun, sir? Yata doon? Limutan ko lang eh. Yung maraming baka nung araw doon. Sabi niya, itong mga ipadala sa 20 SRC. Tapos nakita niya ko, ito isama niyo itong maliit na to kasi ito kailangan nila ito doon. Kuhan nila. Ang suot-suot sa mga kasi yung 20 SRC. Sabi nga nila nung pagdating namin sa 20 SRC is kami yung dumagdag kasi konti lang talaga yung strength ng 20 SRC, sir. Saka yung mga sa isang naalala ko nga nung before kami nakarating dito galing pa kami ng sir galing pa kami ng Palawan kasi di ba sinundan-sundan nyo yung, di ba ang nangyari noon, kayo yung sumunod-sunod, di ba? Yes, nakuha yung mga hostages. Ito si na Regis Romero di ba? Yung tycoon. Ito yung grupo na to na hostage, di ba? Yes. Nakuha sa Palawan. Sinundan-sundan nyo, isla-isla kayo, di ba? Paano ginawa nyo yun? Sir, una, ito rin yung isang na private pa kami, halos nasakyan na namin yung mga natin, air asset, sabi nga nila, tsaka yung sa dagat, So una si 130 first time. Sakay kami si 130, then paglapag namin ng Palawan, naman yung ECF, naman yung assault craft naman ng Navy. Punta kami sa mga isla, sinisearch kasi yung isla, halos isla na madaanan, sinisearch namin. Pagdating doon sa isla, may kami, may mga tropa doon, Force Recon. Doon na nakakita pa ako doon ng sir, ng Force Recon na Ranger, senior talaga. So, marami man talaga. Sila, rubber boat naman. So, rubber boat na naman yung sakyan namin, private pa kami. Experience mo na gano'n. Isla-isla yung puntahan nyo. Meron pa kami napasok na na isang isla na halos hindi nila kilala yung sundalo. Hindi rin nila alam kung yung pulis. So pagpasok namin doon. Sa Palawan. Na yan, papunta na ng sir, papunta na ng Tawi-Tawi na yan, sir. Papunta na ng Tawi-Tawi yan, sir. Pero before kami nakarating ng Tawi-Tawi, hindi ko lang Palawan kami siguro galing na naman. Sinakay na naman kami ng poker na naman. Poker, so poker na naman sinakyan namin. So parang nag-adventure ko private. Inisa-isa nyo pala yung mga isla sa kahabol sa Abu Sayyaf. Yes, sir. Isa-isa talaga yan. Yung nadaanan ng namin. Yung 3 company kasi kami yan. Kasi Master, dito sila nagland, di ba? Pakituro mo ulit sila, Mitan. Dito yan, sir. Yan, di ba? Yes, sir. Dito Tapos nandito tayo sa Angkayapukan. So ang nangyari, dito sila nag-exit din. Itong area na to. Ito yung Ito yung tumbok nila, sir. Papunta dito yung tumbok nila, sir. Dito na area. Kasi itong area namin ngayon, ito yung Tipo-Tipo. So, nandito kami sa Angkayapukan, Tipo-Tipo, Albarca, Baguindan. Nandito talaga, mamaya may isang encounter si Master din dito. Pero dito pala yun, no? Yun, dyan sila, dumaong. Dyan, sir. Pero, basta ko siya, Tubong Luzon, pride ng Tarlac, si Master Salak. As we go along dito sa episode niya, dito nyo makikita na napaka-low profile. Pero napaka-elite ba? And yun, I have a special admiration kasi sa mga sundalo katulad niya kasi ito yung klase ng warrior ng Pilipinas na talagang matibay. Talagang matibay. O sige nga, Master. Pagkatapos noon, di ba kayo na yung nag-train? Oo, sir. Nung natapos na yung sir. Tapos namin sa 20 SRC, yun na. Na-train na kami ng isang unit nga sir. Yun yan, sir. So, yun na. Nung na-train na kami noon, mas marami na namang dinaanan sir. Ito, mas marami na naman to. Yes, sir, hindi ko babanggitin kung ano yung unit. Pero, ito na yun. Pero, ilang taon ka sa servisyo, Master, ngayon? 24 years and 10 months, sir. Kasi ito, sa totoo lang, ito pa lang yung pangatlong unit mo, 45th Infantry, more or less, di ba? 45th Infantry Yes, Battalion acting Sergeant Major pa. Yes, first time. Lahat ng dinaanan niya, puro kumbate ba? Kumbate. Okay. Yan ang first episode ni Technical Sergeant Norman Salak. Legendary sniper. Matindi.